to serve. Sabihin nga po natin, opportunity. Opportunity. Praise God. Ano po bang ibig sabihin ng opportunity? Ibig sabihin, pagkakataon. Tama po ba? Amen. Amen. Pagkakataon na tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. Bakit natin kailangan ng pagkakataon? Amen. Bakit kaya kailangan ng pagkakataon? Kasi hindi po lahat ng nasa Panginoon ay gumagawa ng kanilang tungkulin para sa Panginoon. Amen. Amen. Ulitin ko, hindi lahat ng nasa Panginoon ay gumagawa ng tungkulin nila para sa Panginoon. Kaya kinakailangan natin, kung mayroon tayong pagkakataon na sa paglilingkod, gawin natin. Amen. Lalo na yung mga malalakas pa, sabi ng Biblia, habang bata pa. Amen. Gamitin natin ang ating lakas. Amen. Ang ating katawan, ang ating buhay para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi hindi habang buhay, malakas tayo. Amen po ba? Hindi habang buhay, kaya natin yung mga nagagawa natin ngayon. Tama po ba? Kasi maaari ngayon, bata ka pa, ang lakas-lakas mo, kaya mong tumalon, kaya mong sumayaw, pero pag nagkaedad ka na, pag naging katulad na kayo ng ating mga elders, hindi na ninyo kakayanin yung tumalon, kasi mahina na, mapapagod na. Amen? Kaya habang may pagkakataon, kailangan nating gamitin ito sa Panginoon. Kaya naman, opportunity to serve. Praise God. Kasi minsan din naman, sa kalimitan na sobra nating pagkapamilyar, alam niyo po yung salitang familiarity. Amen. Sa sobrang pagkasanay natin sa isa't isa, sa sobrang pagkasanay natin sa lahat ng bagay, nalilimutan na natin or nawawala na ang pinakamahalagang dapat nating ginagawa sa Diyos. Tama po ba? Amen. Diba? Nakakalimutan natin kasi parang yung nangyayari, sumisimba tayo, gumigising tayo sa araw ng linggo, para sumamba, para pagdating dun sa simbahan, aawit, uupo, makikinig, uuwi. Amen. Nagiging familiar na tayo. Nalilimutan na natin na this is an opportunity pala para makapaglingkod ako sa Panginoon. Amen. Amen. Gagamitin ko ang araw ito yung dapat excited pa rin tayong gumigising sa araw ng linggo. Amen. Excited tayo pa rin na pumupunta ng simbahan. Hindi yung nagiging tayo, okay lang. Amen. Sobrang familiarity na natin. Kasi sobrang too much familiarity kills respect. Amen. Nawawala yung respeto natin sa isa't isa kapag nagiging familiar na tayo sa isa't isa. Naunawaan po ba? Kaya naman po, sa oras na ito, hayaan po natin na tayo po ay manalamin sa babasahin po natin sa oras na ito sa ating pag-aaralan na makikita po sa aklat po ng Juan, chapter 12, verse 1 to 8. Marahil lang alam ko po ang ilan sa inyo ay familiar na po sa sa kwentong ito. Amen. Pero hayaan natin na magkaroon tayo ng panibagong kaalaman, panibagong rema, panibagong pangungusap na ibibigay sa atin ang Panginoon. Kaya naman sa aklat ng Juan, chapter 12, verse 1 to 8. Ito yung pagkakataon na binuhusan ng pabango ang mga paa ni Jesus. Amen. So, basahin po natin. 6 na araw, bago sumapit ang pesta ng Pasko, si Jesus ay nagpunta sa Betania, kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan?
Maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay pasumandaling yumuko, ipikit po natin ang ating mga mata, at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Ama naming banal na nasa langit, ang may-akda ng aming mga buhay, ang siyang nakakaalam ng lahat. Ikaw nga po, O God, ang aming pinapupurihan sa oras na ito. Ikaw po ang aming sinasamba. Ikaw po ang aming tinataas, O God, sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita, dalangin ko nga po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu nga po, Panginoon, ay sumaamin, Panginoon. Samahan kami sa aming pag-aaral. Bigyan mo nga po kami, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyo, God, at pangunawa rin, Panginoon, na nagmumula po sa iyo upang amin po, Panginoon, maunawaan, amin po maintindihan ang mga salita mong mahahayag sa oras na ito, Panginoon. Lord, dalangin ko rin nga po, Panginoon, ang mga puso ng bawat makakarinig ng iyong mga salita, Panginoon, ay maging bukas, Panginoon, maging bukas din ang kanilang isipan, Panginoon, sa pagtanggap, Panginoon, ng mga salita mo, mamumutawi, O God, sa oras na ito, Panginoon. Salamat nga po, tuluyan ka nga po, Panginoon, patuloy kang mangusap, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, as we study, Panginoon, ang iyong mga salita, O God. Habang ang iyong mga salita, O God, mahahayag sa bahay-sambahang ito, Panginoon, ang banal mong Espiritu, Lord God, ay patuloy din po, Panginoon, na mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon, na narito, O God. Lord, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo ang aming pag-aaral sa oras na ito, O God. Ikaw po, Panginoon, ang masamba. Ikaw po ang madakila, Panginoon. Ikaw po ang mataas, O God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Minsan pa, palakpakan po natin. Diyos na buhay. Praise God. So, praise God. So, ito pong talatang ating pong pag-aaralan sa oras na ito po ay nagpapakita ng iba't ibang mukha ng pagiging alagad ng ating Panginoong Jesus. Amen. So, kaya naman sa araw na ito, hayaan po nating manalamin tayo sa bawat tauhan, sa bawat karakter na ating pong na nabanggit po dito po sa Biblia. Praise God. So, ito pong pangyayaring ito ay isa pong napakahalagang senaryo o napakahalaga pong welcome po kagawad. Napakahalaga pong pangyayari sa Biblia. Amen. Na kung saan po ang ating Panginoon din sa mga araw na ito, nalalapit na rin po ang kanyang kamatayan. Parang yung araw na ito na nalalapit na yung Holy Week, pero hindi ibig sabihin na nalalapit ulit yung kanyang kamatayan. Okay? Kumbaga, nalalapit na muli, ibig sabihin, kumbaga yung ginagawa natin ngayon is pag-aalala lamang, pag-imita. Amen? Commemoration sa kamatayan, sa sakripisyo, at sa pag-ibig ng ating Panginoon. Amen, yun yung gagawin natin sa Friday. Kaya naman, kumbaga, before mangyari na mamatay ang ating Panginoon, bilang mga, kumbaga po, bilang mga huling araw niya, amen, bilang mga huling araw niya, minarapat niyang pumunta sa lugar na pwede siyang makipag-fellowship. Amen. Makipag-fellowship saan? Sa mga taong malalapit sa kanyang puso. Amen. At isa na dito ang pamilya ni Maria, ni Marta, at ni Lazarus. Higit sa lahat, si Lazarus na kanyang muling binuhay. Amen. So, ibig sabihin si Lazarus napakalapit malapit sa puso ng Panginoon. Kaibigan ito ng ating Panginoon. Amen. So, at ito din po yung pagkakataon na yung mga puno ng bayan ay naghahanap na ng pagkakataon para dakipin ang ating Panginoong Jesus. Amen. So, kumbaga, ang ating Panginoong Jesus ay habang siya po ay nasa bahay ng
ni na Maria, ni na Marta, ni Lazaro, siya po ay binibigyan po sila ng Panginoon sana ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. Yes. Amen. Binibigyan niya ito ng pagkakataon. Okay, so, ibig sabihin sa iba't ibang sitwasyon ng ating buhay, nga lang, ito ay depende kung paano natin ito sasamantalahin. Paano natin sasamantalahin yung bawat pagkakataon na ibinibigay po sa atin. Amen. Okay, depende. So lahat tayo, may iba't iba yung sitwasyon natin, iba't iba yung pinagdadaanan natin, pero ang ano dito is humanap tayo ng pagkakataon, okay, para makapaglingkod. Kaya naman, opportunity to serve. Okay? So sa oras na ito, manalamin po tayo sa mga taong nabanggit po dito sa aklat na ating binasa. Dahil kumbaga po, itong mga taong itong nandito, ito yung mga Kristiyano sa panahon ngayon. Yes. Okay? Alamin natin sino nga ba si Lazaro, sino nga ba si Marta, sino si Maria, sino si Judas Iscariote. Ito yung apat na nabanggit na mga pangalan dito na maaaring sumalamin sa iba't ibang mga Kristiyano. O maaari namang minsan tayo ay nagiging Lazaro, minsan pwede tayong maging Maria, pwede tayong maging Marta, pwede naman tayong maging Judas Iscariote. Amen. So, praise God. So, sino excited sa salita ng ating Panginoon? Praise God. So, unahin natin po si Lazaro. Praise God. Sino nga ba si Lazaro? Si Lazaro, siya po ay muling binuhay ng ating Panginoon. Tama po ba? Siya po ay mahal na Jesus ang taong ito. Okay? Kasi nung ang Panginoon po ay nasa bahay ni na Lazaro, isa po si Lazaro sa kasalo ng ating Panginoon habang kumakain. Tama po ba? Amen. Okay? So, ang nakiharap sa kanya, nakisalo sa kanya para kumain, ito po ay si Lazaro. So, si Lazaro, simula ng kanyang muling pagkabuhay, hanggang sa dumating yung Panginoon sa kanilang bahay, wala siyang ginawa kundi ang kumain. Palagi siyang nakikipagsalo, palagi niyang pinupuno yung kanyang physical na pangangailangan. Amen? So, larawan ito ng isang Kristiyano na mahilig makipag-fellowship. Amen? Eating fellowship. Amen? Yung mahilig pumunta sa mga gawain, lalo na pag may kainan. Sasama, ano bang pagkain niyo? May lumpia ba? Amen? So, ito yung mga Kristiyano na parang may natatawa. Praise God. Ito yung mga Kristiyano na mahilig, yun lang yung gusto nila, yung fellowship. Bakit? Para mapunuan yung kanilang pangangailangan. Mayroong mga dyan, mayroong akong bagong makikilala, makakausap ko si sister. Yung for fun, yung tingin niya. Hanap niya kasiyahan, kaya siya dadalo ng mga pagkakatipon. Hello? Amen. Hello? Hi. Praise God. Pero mapapansin po natin dito, si Lazaro, bagamat siya po ay pinagaling ng ating Panginoon, pero never na-mention sa Biblia na siya po ay nagpasalamat sa Panginoon. Amen? Never siyang nagpasalamat. Ito yung mga Kristiyanong nakatanggap ng mga biyaya, ng mga blessing, pero minsan never nagpasalamat sa Panginoon. Never nilang binalik yung pagpupuri, yung pasasalamat sa Panginoon. Amen. Amen? Hindi sila nag-testimony. Si Lazaro never siyang nag-testimony. Amen? Kaya naman dapat nag-testimony tayo palagi sa mga ginagawa ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Amen. Huwag tayong maging Lazaro. Amen. Praise God. Ibig sabihin, di ba po kapag ang Panginoon may ginawa sa buhay natin, halimbawa po, bless tayo ng Panginoon. Kapag ito po ay ating sinabi, pinagpasalamat natin sa Panginoon, tinestimony natin sa Panginoon, ibig sabihin po nito, pinapahayag natin sa Panginoon, Lord, gawin mo ito ulit sa akin. Yes. Amen? Kaya kung naranasan nating pagalingin ang Panginoon sa mga sakit natin, sa karamdaman natin, Amen.
pinasalamat natin yun sa Panginoon. Ibig sabihin, Lord, kapag nagkasakit ako, pagagalingin mo ulit. Amen. Amen. Kaya napakahalaga ng testimony. Amen. Nagpapahayag ito, ibig sabihin nito kapag tinetestify natin, ano man yung testimony natin, pinapahayag Amen. natin sa Panginoon, Lord, gawin mo ulit ito sa akin. Amen. Amen. Kaya si Lazaro, never siyang nag-testimony. Ang ginawa niya lang, nung dumating yung Panginoon, hindi niya man lang sinalubong yung Panginoon, sinabi niya, salamat. Salamat na muli mo akong binuhay. Wala, ang ginawa niya, nakisalo lang siya. Amen? So, ito yung sumasalamin sa buhay po ni Lazaro. Okay? Never siyang nagpahayag ng kanyang taos-pusong pasasalamat dahil doon sa ginawa sa kanya ng ating Panginoon. Yung namatay siya at muli siyang binuhay. Okay? Kumbaga kadalasan, ganun din sa karamihan, whether we like it or not, minsan sumasalamin talaga ito sa mga Kristiyano. Minsan nakikita natin nag-e-exist pa rin si Lazaro hanggang sa kasalukuyan. Okay? Kaya naman, sabi po dito, dapat sa ating mga patotoo, ating po pasalamatan ang ating Panginoon sa kung ano yung kanyang ginawa sa atin. Okay? Kasi sa mga ginagawa sa atin ng Panginoon, dinadakila natin ang ating Panginoon. Amen. Naunawaan po ba? Amen. Praise God. So, ganun kahalaga po yung pagtetestimony natin, pagtetestify natin, pagpapatotoo natin sa ginawa ng ating Panginoon. Amen. Hindi lang tayo ang tanggap ng mga blessing, tapos hindi tayo nagbibigay. Amen? Kailangan kapag tumanggap tayo, matuto tayo magpasalamat sa Panginoon. Magbigay tayo. Actually, hindi tayo nagbibigay. Amen? Binabalik lang natin sa Panginoon yung nararapat na para sa Kanya. Amen? Pinagkatiwalaan lang tayo ng Panginoon. Binigyan niya tayo, kumbaga pinagtagumpay niya tayo ngayon. Parang sinabi ng Panginoon, sige ako, napasalamat ini sa ako. Amen. Amen. So, ibig sabihin, ibabalik lang natin kung ano yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero si Lazaro, never in his life na ginawa niya iyon. Walang nabanggit kahit basahin natin ang Biblia cover to cover, hindi natin mababasa yung nagpasalamat si Lazaro sa muling pagkabuhay sa kanya ng Panginoon. Instead, yung mababasa lang natin dito, kumain lang siya ng kumain. Amen? Nandito lang siya sa simbahan, kumakain lang. Kakain lang siya ng salita ng Panginoon. Kakain lang. Amen. Pero never siya magpapasalamat. Sunod, si Martha. Sino naman ito si Martha? Si Martha, the busy person. Ang punong abala sa bahay na ito. Amen. Na, kumbaga, matatandaan natin, grabe ang kanyang iyak at lungkot nang nawala yung kanyang kapatid. Okay? Kasi mahal niya yung kanyang kapatid na si Lazaro. Siya lang yung siya yung nagpakita ng naghihinagpis, nalungkot siya dahil sa pagkawala ng kanyang kapatid. Pero, nakita din niya ang himala ng Diyos sa kanyang kapatid. Pero ganun pa din, imbis na magbalik din ng pasasalamat at pagpupuri, mas inuna pa rin niya yung mga kabisihan, yung mga pangangailangan, at yung mga temporaring bagay. Amen? Na ang totoo, minsan sa buhay din ni Martha, napagsabihan na siya ng ating Panginoon. Amen? Naalala po natin yung scene na kung saan habang ang Panginoon ay nagpapahayag ng salita, si Mary, naupo sa paanan ng Panginoon, tapos si Martha, lumabas siya, sinabihan niya ang Panginoon, ano't sa'yo? Parang sinabi niya na, wala ka bang pakialam na si Mary, ako yung gumagawa ng lahat ng bagay, wala bang sa'yo na yung kapatid ko hindi ako tinutulungan? Amen. Diba? Tapos anong sabi ng Panginoon? Martha, labis kang naliligalig. Amen? Minsan napagsabihan na siya. Makikita natin sa sobrang familiarity. Amen? Sino yung kausap ni Martha? Ang Panginoon. Amen. Okay? Nawala yung respeto niya sa Panginoon na sinabihan niya, ano't sa'yo na hinahayaan mong
ganyan si Maria, hindi ako tinutulungan ng aking kapatid. Okay, so, ibig sabihin kung nasa yung puso niya tama rin, sasabihin niya ng tama siguro yun. Panginoon, pwede mo bang, pero uutusan pa rin, no? Pwede mo sabihin sa pero pwede yung pagkakasabi niya, pwede mo bang sabihin kay Maria na ako'y tulungan? Diba? So, familiarity kills respect. Amen. Kaya inaalis natin ito, yung pagiging pamilyar natin sa bawat isa, yung pagiging pamilyar natin sa gawain ng Panginoon. Okay? So, si Martha, minsan na siyang napagsabihan, pero wala pa rin nagbago. Okay? Sumasalamin ito sa mga Kristiyano na minsan ding na-counsel na ni pastor, minsan ding nakausap na ni pastor, pero sa kabila ng pag-uusap, sa kabila ng mga warning na ibinigay, wala pa rin pinagbago. Amen. Ito ang nakakalungkot. Kasi siguro kinahiligan na lang yung magpa-counsel. Parang naging routine na sa kanya, ay, pag nagkasala ako, hindi, magpapa-counsel na lang ako ulit, tapos gagawa ulit, pa-counsel na lang din. Parang yung ginagawa natin, yung ay welcome po Sister Wordy. Ayan, so parang yung ginagawa natin, nagiging assurance na natin, katulad ng yung 1 John 1:9. Nagiging natin yun, nagiging assurance to, license to sin. Diba? Pwede naman akong humingi ng tawad sa Panginoon. Pwede, ibig sabihin, pwede naman akong magkasala. Sin now, confess later. Diba? May 1 John 1:9 naman kasi. Minsan kasi ito yung parang nakikita ng mga ilang Kristiyano. Amen, ginagawa nilang lisensya. Magkakasala sila kasi patuloy silang namumuhay sa pagkakamali, sa kasalanan, kasi mayroon naman silang license. Amen. Ito, yung 1 John 1:9, na if you confess your sin to God, He is just and holy para ikaw ay patawarin sa sa iyong mga kasalanan. Amen? Napakadali lang. Amen? So, minsan, eto yung mga katulad ni Martha. Okay? Minsan nang nakorek sa mga maling ginagawa, pero imbis na magpatuloy sa Panginoon, imbis na magkaroon na sana siya ng opportunity na makapaglingkod sa Lord, hindi niya yun ginawa. Kandi, ang inaabalan niya pa rin yung mga bagay na pang temporary lamang. Okay, mga temporaring bagay, mga inaasikaso niya. Walang masama sa inaasikaso natin yung mga pangangailangan natin. Tama naman yun. Pero, huwag din natin kakalimutan na mayroong Diyos na kailangan nating paglingkuran din. Ibalansin natin yung buhay natin. Gumagawa tayo dito, pero higit na mas mahalaga yung mga bagay na pang-eternal. Amen? Kaysa sa mga bagay na pang-temporary. Ulitin ko, hindi masama na inaasikaso natin yung mga bagay na para lang tayo katagpuin yung ating pangangailangan. Okay? Pero higit na mas maging abala tayo sa ating kaligtasan. Amen. Amen? Amen. Amen. Praise God. Kaya ibig sabihin, kumbaga, kailangan huwag tayong balik ng balik sa mga ginagawa natin. Minsan ka nang nakorek, minsan ka nang nabigyan ng advice, huwag na tayo sanang bumalik. Amen? Kasi ganito si Martha. Naulit naman ulit yung senaryo, pero sa pangalawang beses, ganun pa rin ang ginagawa ni Martha. Abala pa rin si Martha. Amen. Amen? Sabi dito, samantalang si Martha naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Ibig sabihin, paggawa ng mga, pag-prepare ng mga pagkain, pag-prepare ng kung ano man yung mga pangangailangan ng mga bisita. Amen? So, eto si Martha. Pangatlo, si Maria. Praise God. So, si Maria, makikita po natin dito na si Mary po, kumuha siya ng bote. Okay? Kumuha siya ng bote, ibig sabihin mayroon siyang inisyatibo. Amen? Hindi siya inutusan na, Mary, kunin mo nga yung bote na yon. Hindi. Ibig sabihin, siya mismo yung kumuha, nagkusa siya. Okay? Mayroon siyang initiative, mayroon siyang kusang loob, at pinili niya yung pinaka-espesyal na handog. Amen. Amen? Yung pabango. Okay? Na ang sabi po dito,
Sabi dito sa verse 3, kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Amen? So, etong perfume na ibinuhos na ni Mary sa paa ng ating Panginoon is katumbas nito yung isang taon na sahod. Amen? So, isang taong, hindi natin alam kung, sabi dito, 300 dinaryo. Okay? Maaaring umabot sa 300 salaping pilak. Tapos, etong 300 salaping pilak na ito, sa atin, maliit pa yun, di ba? Pero sa panahon noon, iba yung nito, iba yung value, iba yung halaga po nito. Katumbas na nito yung isang taong sahod. Tapos, natin na kinuha ito ni Mary para lang ibuhos sa paanan ng ating Panginoon. Let's say sa ngayon, mayroon kang sweldo monthly, ilan ba? Sabihin natin, 20,000 monthly. Times natin sa 12, ilan yun? Okay? Ilan yun? So, sa 10 months, mayroon kang 200. 240. Okay? 240,000 na halaga, tapos basta mo lang ibinuhos. Okay? So, anong nun? Di ba parang nakakapanghinayang? Amen? Sayang yung ginawa mo, nagsayang ka lang. Okay? Wasted. Okay? Kaya naman talaga, ito si Judas, grabe yung kanyang concern. Grabe yung concern niya dun sa pabango na ibinuhos. Okay? Pero nakita natin sa buhay po ni Mary, ibinuhos po ito sa paa. Amen? Praise God. So, ibinuhos sa paa. Pero sa ibang kasulatan po, katulad ng Mateo, sa Mateo 26 verse 6 to 13, tapos Marcos chapter 14 verse 3 to 9, iba po ron yung iba po yung nakasulat po doon. Okay? Ang ginamit po doon, ibinuhos ni Mary sa ulo ng ating Panginoon. Pero pagdating dito sa John, ang nakasulat po dito is ibinuhos po sa paa. Okay? So, bakit si Mateo tapos si Marcos, pareha sila ng concept. Okay? Pero bakit ito si Juan, iba yung iba yung concept niya, ibinuhos sa paa ng Panginoon. Kasi ang tawag po dito, Synoptic Gospel. Okay? Na depende sa perspective ng writer. Okay? Nakadepende, kumbaga, depende ito sa point of view ng manunulat, kung alin yung gusto mong fokusan. So, si Juan, marahil si Juan po, nakapokus si Juan, hindi sa ulo ng Panginoon, kundi sa paanan ng ating Panginoon. Okay? So, marahil, etong pabango na ito na ibinuhos sa ulo, maaaring dumaloy ito, di ba, nakita natin sa aklat ng Awit 133 verse 2, nung nagkaroon ng anointing ng paggabay kay Aaron. Tama? Ibinuhos sa ulo, tapos kumano sa balbas, tapos hanggang sa paa. So, siguro, ito yung nangyari, kasi ang gustong pukusan ni Juan, is yung pabango na nasa paa. Okay? So, ang tawag doon, ulitin ko, Synoptic Gospel. Depende sa mga writer kung saan nila gustong mag-focus. Okay? Katulad baga po ng mga teksto. Okay? Katulad ng mga teksto, iba't iba yung klaseng mga teksto, yung mga estudyante natin. Baga napagdaanan natin, yung may mga teksto na may mga writer na ang gusto nila sa isang topic na yun, gusto nila informative. Yung ibang writer naman gusto nila descriptive. Yung iba naman, yung gusto nila maging opinion ito. Yung iba gusto nila maging nakakahikayat. Parang ganoon, pero isa lang yung isa lang yung title, isa lang yung pero iba't iba yung nila. So, depende sa point of view ng isang manunulat. Naunawaan natin? Okay, so si John, marahil ito yung kanyang ang nais niyang pukusan is yung
pabango na nabuhos sa paanan ng ating Panginoon. Na syempre alam natin dumaloy mula ulo, balbas, katawan hanggang sa paanan ng ating Panginoon. Praise God. So bakit mas nakatuon si Juan sa paa? Dahil sa ginawa ni Maria. So, ano po ito? Ano yung ginawa ni Maria? Bakit doon siya nakapokus? Amen? Kasi gusto nitong i-emphasize ni Juan yung bagay na ginawa o yung action na ginawa ni Mary. Di ba nung ang pabango po ay ibinuhos sa paanan ng ating Panginoon, si Mary yung gamit ang kanyang buhok ay ito yung ginamit niya, pampunas. Okay? Pinunasan, asan ito? So pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. So alam po natin na ang buhok ng mga babae noon ay sumisimbolo po sa kanyang dangal. Amen? Kaya kumbaga, noon po mapapansin natin, mahaba yung mga buhok. Hindi nagpapagupit pag mga babae noon, talagang mahaba. Bakit? Kasi yung buhok nila sumisimbolo ito sa karangalan ng babae, sa dangal ng isang babae. Na ibig sabihin, kapag siguro nagpagupit sila, mawawala yung dangal nila. Okay? Pero ito si Mary, gamit yung kanyang buhok, ibig sabihin po nito, mas mahalaga ang buhay niya kay Jesus kaysa sa sarili niyang buhay. Amen? Kaya, kumbaga nga, ibinigay ni Mary yung very expensive na perfume, ganun siya katindi. Tapos pinunas pa niya yung buhok niya. Ibig sabihin, walang ano sa kanya na mawalan man siya, kumbaga, ibaba man yung kanyang dangal, wala siyang doon, wala siyang pakialam doon, basta ang mahalaga para sa kanya, yung buhay niya para sa Panginoon. Amen. Amen? Hindi niya, bagamat sa iba, wasted yung pabango. Amen? Kumbaga, sayang. Tapos yung buhok niya, ibinaba niya yung pagkatao niya, yung buong pagkatao niya sa Panginoon. Kaya ibinaba niya yung pagkatao niya kasi para kay Maria, mas mahalaga yung buhay niya kay Kristo. Amen? Nakuha po natin. Amen. Sa mga Kristiyano, eto po yung mga sumasalamin na kumbaga minsan sa buhay natin, pupunta tayo ng church. Okay? Pupunta tayo ng church tapos sasabihin ng mga kapitbahay mo, uy, sayang lang yung pagpunta mo dyan sa church. Nakakasayang ng oras mo. Ilang oras ka doon? 3 hours? 3 hours ka sa 3 hours ka sa church? Sayang, pwede mo pa yung itulog. Amen? Sayang yung effort mo, pupunta ka pa doon. Amen. Amen? Sayang para sa kanila, pero sa atin hindi sayang yun. Amen. Hindi sayang yung oras natin na ginugugol natin sa paglilingkod para sa ating Panginoon. Hindi sayang yung lakas natin na ginagamit natin para sa Panginoon. Praise God, hindi sayang. Sa tingin ng iba, sayang ito. Sa tingin ng mga taong naroon, sayang yung ginawa ni Mary. Pero para kay Mary, handa si Mary ibaba yung pagkatao niya para lang sa buhay, sa kaligtasan ng buhay niya para sa Panginoon. Amen. Walang halaga sa kanya yung mga sinasabi ng mga tao sa paligid niya. Kaya ito yung mga Kristiyano na kahit ano man yung sinasabi ng labas, ng pamilya nila, pero nagpapatuloy pa rin sa Panginoon. Si Mary, ganun siya katindi. Amen? Praise God. Mas mahalaga sa kanya ang gawain para sa Panginoon. Amen. Mas pinapahalagahan niya. Amen. Amen? Hallelujah! Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Praise God. So, kaya nga baga, sabi niya yung ginawa ni Mary. Sabi po dito sa Biblia, sa last part po dito, kumbaga, ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya, hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing, habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. So sa Mateo po yata, sabi po dito, na etong ginawa ni Mary, sabi ng Panginoon, hayaan ninyo siyang
gawin ito sa akin. Kasi etong ginawa ni Mary, amen, sabi niya, ay mapapag-usapan ito kung saan man tinuturo ang salita ng Panginoon, mababanggit itong ginawa ni Mary. Amen? Kaya naman eto, sa oras na ito, pinag-aaralan natin ang Biblia, kaya na-mention ulit yung ginawa ni Mary. Amen? Yung reward. Amen? Yung ganun yung ginawa ni Mary. Pero yung impact nito, ang laki. Amen? Kaya naman kapag tayong mga Kristiyano, nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon, kumbaga binuhos natin yung lakas natin, yung oras natin sa Lord, kumbaga kung ang Panginoon ay hindi pa bumalik, amen, sa mga susunod na henerasyon, yung mga next generation natin, pwedeng mapag-usapan tayo. Amen na. Noon yung mga pioneering ng Church ng San Vicente, ito talaga, grabe sila sumayaw, grabe sila maglingkod sa Panginoon, grabe sila maglingkod sa Panginoon. Nag-aapoy sila. Hallelujah. Amen? Ganon, katulad ni Mary. Yung ginawa niyang yun na pagbuhos niya ng pabango sa paanan ng ating Panginoon, hanggang ngayon pinag-uusapan. Pero hindi, hanggang ngayon pinag-uusapan kung saan ipinapahayag ang salita ng ating Panginoon. Amen. Amen? Praise God. Hallelujah. Next. Si Judas Iscariote. Hallelujah. Si Judas Iscariote, wala siyang ginawa. Ito yung dito pag-apo, wala siyang ginawa kundi ang magkunwari. Amen? Magpuna. Looks spiritually mature kasi alagad siya ng ating Panginoon. Pero may mga hidden agenda siya, may lihim na interest. Amen? So alam na natin. Hallelujah. Ito yung mga sumasalamin sa mga Kristiyano na kumbaga mahilig magpuna sa mga ginagawa ng kapatid, mahilig magpuna, maghanap mga fault finder, maghanap ng pwede nilang tapos hindi pure yung motibo nila sa pagpunta sa isang gawain. Hindi pure yung pag-attend nila. May lihim silang interest, may lihim silang agenda na, ay, a-attend ako kasi titingnan ko na naman daw si sister kung paano magtalapaksik ka muna. Titingnan ko yung mga worshiper kung paano sila sumayaw sa Panginoon. Parang ganon. May mga lihim na may mga hidden agenda etong mga Kristiyanong katulad ni Judas. Kumbaga, binigyan sila ng Panginoon ng pagkakataon gawin kung ano yung marapat para sa mga huling araw ng Panginoon bago sana siya bumalik sa Ama. Binigyan niya sana ng oportunidad itong mga taong ito. Okay? Pero ganun pa rin yung ganun pa rin yung nangyari, wala pa rin. Okay? Akala mo, eto si Judas, concerned siya sa mga mahihirap. Nagkukunwari lang pala siya kasi sa alagad ng ating Panginoon, siya yung treasurer. Tapos yung treasurer, natawa yung isa siyang treasurer. Wala rin dito. Ito yung ni Judas. Okay? Isa siyang treasurer, tapos kinukupitan niya yung mga binibigay sa kanila. Yung pera, yung pondo nila, kinukupitan ni Judas. Kaya nga, kumbaga, habang ginagawa ito ni Mary, nag-o-observe si Judas. Amen? Inaano niya, kung okay yung puso ni Judas, hindi niya masasabi, hindi niya makukompute kung magkano yung halaga nung perfume na yun. Diba na malinaw na nabanggit dito, sabi niya, bakit hindi na lamang niya ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Akala mong concerned siya sa mga mahirap, pero concerned lang pala siya sa sarili niyang interest. Amen? Tapos sabi niya, maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. So ibig sabihin, habang binubuhos ni Mary yung pabango, nagkwekwenta siya kung magkano yun. Amen? So eto si Judas Iscariote. Okay? Nakuha niya, nakompute niya kung magkano yung ibig sabihin yung isip niya. Okay?
Ito yung mga tao na nagdadala na kumbaga naroon ka sa isang pagkakatipon pero sa isip mo may inaano ka na pala, may nabubuo ng mga plano, may iniisip ka ng iba na yung mga kasama mo nandito pa pero yung isip mo nakauwi na, nagluluto na, natutulog na. Amen. Kaya hindi niya nakuha kung ano yung mga mensahe, kung ano yung sinabi ng Panginoon sa mga oras na yun, ano yung nais ng Panginoon sa mga oras na iyon, kasi puro niya sarili. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah. Amen. So ngayon mga kapatid, ang ating pong Panginoon ay nakabalik na sa Ama. Amen? So balit, merong isa pa na kailangang bumalik sa Kanya. Amen. Sino po yun? Walang iba po yun, kundi ikaw. Amen? Saan tayo babalik? Mula, sabi ng kasulatan, mula sa alabok, babalik ka rin sa alabok. Amen? Kaya nga po, bago natin iwan ang mundong ito, kailangan sa araw na ito, magkaroon tayo ng kaisipan, ano yung pwede nating iwan sa mundong ito. Sabi nga po, leave a legacy before we live. Amen? Mag-iwan tayo bago natin iwan ang mundong ito. So ano yung pwede nating iwan sa mundong ito? Na marahil sa huling mga araw na ito, binibigyan pa tayo ng pagkakataon para tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon. Di ba nga po nalalapit na ang araw ng pagbabalik ng Panginoon? Pero bakit, ang tanong, bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon sa mga oras na ito? Kasi po binibigyan pa tayo ng pagkakataon para tuwirin yung buhay natin. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon para ayusin yung buhay natin. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon para makapaglingkod pa tayo ng maayos sa Lord. Praise God. So yama ang Panginoon ay hindi pa bumabalik. Amen. Ang tanong po, ano yung magagawa natin sa Panginoon? Na minsan nagiging katulad pa tayo ni Lazaro. Minsan nagiging katulad tayo ni Judas. Minsan nagiging katulad tayo ni Martha. Pero minsan naman nagiging katulad tayo ni Mary. Church, sa oras na ito, God give us opportunity kung sino yung tutularan natin Amen. sa mga karakter na sa Biblia ito. Magpapatuloy ba tayo sa pagiging Lazaro? Magpapatuloy ba tayo sa pagiging Martha, sa pagiging Judas, o sa pagiging Maria? Hallelujah. Let's pray to God. Let us close our eyes. Let us reflect sa salita ng ating Panginoon na nahayag sa oras na ito. Sa inyong mga upuan lang. Gawin natin ito, maging honest tayo, maging tapat tayo sa Panginoon. Sa pagpikit mo ng iyong mga mata, kung may mga panahon na ikaw ay nagiging Lazaro, then humingi ka ng tawad sa Panginoon. Now, may minsan sa buhay mo may mga bagay na ginawa sa iyo ang Panginoon pero never mong naipagpasalamat. Kahit simpleng bagay lang na pagpapala sa iyo ng Panginoon. Church, kapatid, napakahalaga nitong ibalik sa Panginoon. Kasi ito ay mula sa Panginoon. Kahit simpleng bagay man yan. Nagising ka kaninang umaga, church, pinasalamatan mo ba ang Panginoon? Hindi lahat ng nagigising ay nabibigyan ng pagkakataon para mabuhay. Minsan, ang iba nagigising sa loob ng hospital. Pero mapalad ka kasi nagising ka, nasa loob ka pa ng iyong bahay. Napagpasalamat mo na ba sa Panginoon na ikay nakakalakad pa, na nagagamit mo pa ang mga kamay mo, nagagamit mo pa ang iyong mga mata, ang iyong ilong, lahat ng parte ng katawan mo, nagagamit mo pa ito sa Panginoon. Kapatid, may iba na hindi na ito nagagamit. Naging paralyzed na. Don't be like Lazaro. Lahat ng bagay, ipagpasalamat mo dapat sa Panginoon. Reflect. Mag-reflect tayo sa mga ginagawa natin sa ating mga buhay. Hallelujah.
Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Kung ikaw man ito si Lazaro, na mas mahalaga lang sa'yo yung fellowship dahil mapupunuan lang nito yung mga pangangailangan mo, yung sarili mong pangangailangan, mga physical mong pangangailangan, emotional mong pangangailangan, kasi makakausap mo ang mga kapatid mo. Church, this is an opportunity para sa iyo na ibinigay ng Panginoon para baguhin ang buhay mo, para lahat ng bagay ay ipagbigay mo ng pasasalamat sa Panginoon. Minsan ba sa buhay mo, ikaw ay nagiging Marta? Humingi ka rin ng tawad sa ating Panginoon. Na minsan mas binibigyan mo ng oras, mas binibigyan mo ng halaga yung mga bagay na mga pang-temporary lamang sa mundo. Mas nagiging abala ka sa gawain sa mundo kaysa sa gawain sana para sa Panginoon. Kapatid, you cannot serve two masters at the same time. Maaaring kamuhian mo ang isa at sasambahin mo ang isa. Isa lang. Ano ang mas mahalaga sa iyo? Mga bagay na temporary o mga bagay na eternal? Confess it to the Lord. Sabihin mo ito sa Panginoon. Hallelujah. Minsan ba sa buhay mo, ikaw din ay nagiging Judas Iscariote? Na minsan dumating ba sa buhay mo na hindi ka nagiging totoo sa motibo mo sa loob ng simbahan? Na naghahanap ka lang ng mali? Naghihintay ka na magkasala ang kapatid mo. Pinupuna mo ang kapatid mo. Reflect. Be sincere sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. O kung ikaw man itong nagiging Mary, na walang ano sa'yo, walang pakialam sa'yo kung ano yung ginagawa mo. Wala kang pakialam, gamitin mo man yung lahat ng oras mo sa Panginoon, lahat ng lakas mo, basta lang naglilingkod ka sa Panginoon. Ikaw ba ito? Then continue, be like Mary. Ipagpasalamat mo ito sa Panginoon. Hallelujah. Be like Mary. Meron siyang inisyatibo na gawin kung ano yung bagay na alam niyang mabibigyan niya ng kaluguran ng ating Panginoon. Be like Mary na kahit anuman yung sabihin ng nasa paligid niya, hindi niya ito pinapansin. Basta siya, alam niya kung ano ang mas nakakabuti sa kanya. Alam niya kung ano yung mas mahalaga. Binaba ni Mary yung kanyang dangal. Kasi mas mahalaga sa kanya yung buhay niya para sa Panginoon Jesus. Marahil sa paglilingkod mo sa Panginoon, hindi nagiging madali lahat ng mga pinagdadaanan mo. Kapatid, katulad ni Mary, nakarinig din siya ng mga hindi magagandang bagay. Mga bagay na sayang lang. Sayang yung ginawa mo. Sayang lang yung pabakong binuhos mo. Sayang lang yung oras na ginugugol mo sa paglilingkod sa Panginoon. Pero hindi nagpatinag si Mary. Kapatid, be like Mary. Kahit anong mangyari, kahit anong season ang mayroon ka man ngayon, continue serving God. This is an opportunity. Ang Panginoon, alalahanin mo, hindi pa siya bumabalik dahil gusto ka pa niya makasama. Binibigyan ka niya ng pagkakataon para maisama ka sa kanyang kaharian. Ayaw ng Panginoon na bumalik siya na hindi ka nakahanda. Ayaw ng Panginoon na maratunan ka niyang hindi tapat sa paglilingkod sa Kanya. Church, we are living in the last days. Tayo ngayon ay nasa huling kapanahunan na, kapatid. Kaya gamitin natin lahat ng pagkakataon
para sa pagpapasalamat sa Panginoon, para sa mga bagay na ilalaan natin yung oras natin para sa bagay na pang-eternal. Mas mapapahalagahan natin yung buhay natin kay Kristo kaysa yung sarili nating buhay dito sa lupa. Hallelujah. Let us all stand up. Maaaring bang tumayo po tayo sa mga oras na ito? Sa ating pagtayo, patuloy lang tayo magbabad sa presensya ng Panginoon. Itaas lang po natin ang ating mga kamay. Continue lang, continue. Let God speak sa buhay mo. Let God reveal ano pa yung mga kailangan mong sabihin sa Kanya. Ano pa yung mga nakalimutan mo sa buhay mo. Hingiin mo ito sa Panginoon. Hingiin mo ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise Jesus. Praise you, God. Hallelujah. Hallelujah. Magpasalamat ka sa Panginoon sa oportunidad na patuloy pa niyang binibigay sa iyo. Patuloy mo bang nararanasan sa oras na ito. Be thankful for the opportunity na patuloy na binibigay sa iyo ng Panginoon. Kapatid, tingnan natin ang bawat minuto, ang bawat oras na oportunidad natin para tayo makapaglingkod pa sa ating Panginoon. Oportunidad na gagamitin natin lahat ng meron tayo. Gagamitin natin, ibabalik lamang natin ito sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat. Salamat nga po, Panginoon. Come on, church. Huwag mong hayaan na walang mangyari sa iyo sa oras na ito. Gusto ng Panginoon kausapin ka. Gusto ng Panginoon sa oras na ito, kausapin mo rin siya. Gusto ng Diyos maging malapit sa'yo. Pero hindi siya makalapit dahil sa mga maling ginagawa natin, dahil sa mga maling pamumuhay natin. Kung gusto natin tuluyang piling natin ang ating Panginoon, tuluyang makalapit ang Panginoon, kailangan natin maging malinis sa Kanyang harapan. Sabi ng Kanyang mga salita, draw me closer, and I draw near close to you. Pero kinakailangan, sabi doon, kinakailangan mo maghugas ng iyong mga kamay. Etong mga kamay na ito, it represent our heart. Kailangan natin maging malinis sa harapan ng ating Panginoon. Hingiin natin sa Panginoon right now a pure heart, a clean heart, pusong dalisay. Pusong dalisay sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Isang pusong tapat, isang pusong malinis sa harapan ng Panginoon. Sapagkat nalulugod ang Panginoon. Ang sabi ng kanyang mga salita, nalulugod ang Panginoon sa pusong malinis. Hallelujah. Kaya kung nais natin ang Lord tuluyang makakilos sa buhay natin, then let us a pure heart, a clean heart, pusong malinis sa harapan ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Habang ang ating worship team inaawit ang awiting ito, maging panalangin natin ito sa ating mga puso. Hallelujah. Ito yung hinihin natin, pusong dalisay. Hallelujah. Praise Jesus. Ito nga po, Panginoon, ang nanais namin, O God. Yes. Desire mo ito, kapatid. Desire mo ito. Hallelujah. Hallelujah. Desire na magkaroon ka ng pusong dalisay. Pusong dalisay sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Yes, O God. Linayin mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alila.
Bye-bye. God bless. Ay, sorry. Sorry. Okay, Mary. God bless. Bye, Mary. Mary tayo. Yes. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. Good morning.